May sumabog na Molotov cocktail sa labas ng NAIA Terminal 3 kaninang umaga. Wala naman naitalang nasaktan at nasugatan dahil sa pampasabog, pero 3 sasakyan ang nagkaroon ng marka ng sunog at kaunting gasgas. Ilang sibilyan ang nakakita sa paghagis ng Molotov. Gayunman, hindi pa malinaw kung sino ang naghagis. Patuloy ang investigasyon. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang plano magpatupad ng fishing ban. Hindi magandang pagkapaliwanag ko. Hindi fishing ban ang pinag-usapan ko. Ang sinasabi ko kung saan yung breeding area ng isda, huwag tayong maging isda doon para dumami yung isda. Pero walang fishing ban. Hindi naman walang hanap buhay ng tao. Ay, padadamihin nga natin yung isda. Ang giit niya, dapat alagaan ng breeding ground sa mga isda at huwag muna sanang pumasok roon ang mga mangingisda. Sinabi niya ito sa kanyang pagbisita sa Camarines Sur kung saan pinangunahan niya ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa bayan ng Nabua. May mga booth dito at iba't ibang ahensya para maghatid ng serbisyo. Namahagi rin ng Pangulo ng mga murang bigas sa Iriga City. Good news mga kapuso, matapos ng ilang buwang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, may aasahang rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, 20 centavos hanggang 60 centavos per liter ang mababawas sa presyo ng gasolina at diesel. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, bagamat walang nabago sa galaw ng global oil market, bumaba ang presyuhan ng kada barrel ng langis dahil tila nag-peak na raw ang trend ng presyo nito. At kung tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo kada barrel, posible raw na masundan pa ang rollback. Umiiyak na ikwento na isang college student sa Bacolod City ang naranasan niya umunong pamamahiya ng isang konduktor ng modern jeep. Sinabihan daw siya nitong dapat pang 2 tao ang kanyang pamasahe. Sa una ay hindi raw niya pinansin ang komento pero pinilit daw ng konduktor na singilin siya ng 22 pesos, doble sa pamasahe niya. Sa huli, napilitan na lang daw na bumaba ang biktima. Sinuspindi na ng kumpanya ng modern jeep ang konduktor na yan at nagbigay na rin ito ng public apology. Padadalhan din daw siya ng show cause order ng LTO. Sasailalim naman sa counseling ang biktima dahil sa naranasang trauma. Magsisimula na bukas ang bagong season ng NCAA at bukod sa harapan ng ilang basketball teams, magpapasaya rin doon ang ilang celebrity sa grand opening ceremony. Kasama na si Asia's multimedia star, Alden Richards. Meron ding ipakikilalang magpapa-level up sa pagbibigay ng sports update. Alamin yan sa pagtutok ni Martin Javier. Nag-rehearse kanina ang mga estudyante, mga players at mga magpo-perform sa grand opening ceremony ng NCAA Season 99, New Heroes of the Game sa Mall of Asia Arena bukas. Kasama riyan sina Queendom members Jessica Villarubin, Marian Osabel, Thea Astley, Rita Daniela, Hannah Priscillas at Asia's Limitless star Julian San Jose. Magpo-perform din ang iba pang Kapuso stars kasama si Abot Kamay na Pangarap star Jillian Ward. Kasama ko namang mag-host sina Kapuso actress Ara San Agustin, Faith Da Silva at Mateo Guidicelli. Hey, it's your girl, Maya. What's up, guys? I'm Marco. Makikilala na rin bukas ang mga game changers sa pagbabalita ng sports, ang mga kauna-unahang AI-generated sportscasters sa Pilipinas. Nagsanib puwersa ang GMA Integrated News, GMA New Media Inc. at GMA Synergy para likhain sina Maya at Marco. Pareho nilang kayang mag-ulat sa English at Filipino language. Nakakapagtagalog din kami. Parte ito ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod ng GMA Integrated News. Maghahatid sila ng sports updates sa social media platforms ng GMA Integrated News, GMA Sports at GMA Synergy. Back to you, Martin. Mapapanood live ang opening ceremonies ng NCAA Season 99 sa GMA at GTV 2 p.m. Pagkatapos ng opening, maghaharap ang host school na Jose Rizal University at 3-time defending champions na Letran Knights, pati ang LPU Pirates at Benilde Blazers. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. May binubuong posibleng trilateral joint ang agreement ng Amerika, Japan at Pilipinas ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo.
Kabilang daw yan sa mga natalakay sa pulong nila ni US Secretary of State Antony Blinken at Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York. Sabi naman ni Blinken, committed daw ang tatlong bansa na mapanatiling malaya at bukas ang Indo-Pacific region at matiyak ang mapayapang resolusyon sa mga di pagkakaunawaan. Sa gitna ng alegasyon ng human trafficking at iba pang paratang sa grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated, Iginiit po ng kanilang leader na si Senyor Aguila na walang nagpunta sa kanilang nagsisiyasat mula sa NBI. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang hiling ko lang is yung fair naman. Fair. Masakit daw para sa leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na may naglalabas ang findings laban sa kanila. Gayong wala raw pumunta sa kanila para mag-imbestiga. Style by publicity. Wala hong pumunta dito para mag-imbestiga? Wala. NBI, wala. Sinabi nila ito matapos sabihin ng DOJ na lumabas sa investigasyon ng NBI na may mga paglabag sa Sitio Kapihan, partikular na ang Anti-Trafficking in Persons Act at Child Abuse mula pa noong 2019. Sabi ng DOJ, base sa kwento ng mga biktimang menor de edad, bukod sa sapilitang pagpapakasal, pilit din daw silang pinapasali sa military exercises at mabibigat na trabaho. Sa report daw ng NBI Caraga, mga dismissed na miyembro raw ng Philippine National Police ang ilan sa mga trainer ng mga bata. Naghain na ng kasong qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, violation of the child marriage law at violation of the child abuse laban sa organisasyon sa Office of the Provincial Prosecutor of Surigao del Norte. Sabi ng DOJ, ilang beses na ipinatawag ng NBI Caraga si Senyor Aguila at tatlong kasamahan nito na hindi pinangalanan, pero hindi raw sila sumipot. Sagot ng SBSI, Wala naman talagang nangyari dito. Meron namang mga parents dito. handa raw silang humarap sa anumang investigasyon basta maging patas lang daw. Magpunta rin daw sana roon ang mga senador. Emosyonal naman ang ilang magulang, mga batang hawak ngayon ng DSWD nang magsalita sa media para umanong patunayan na hindi totoo ang mga paratang. Napakasakit po kasi sa side namin. Ano po ang masakit sa inyo? Yung binabato nila na ganito may child trafficking. Nakausap din namin ang isang minor de edad na minsan nasa kustudiya ng DSWD at nagsalita daw laban sa grupo. Tinuruan nila po kami. Like nung time pong nasa DAPA po kami, nung nasa judge, sinabihan nila po ako na wag sumama sa mama ko. At sinabihan nila na iiyak daw po ako para po daw maniniwala sa akin yung judge kasi napipilitan para sumaksi sa kaso na binigyan niya ako ng cellphone. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Senator Riza Hontiveros na siyang nagsiwalat ng gawain ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Ayon naman sa alkalde ng Socorro, hindi scripted ang mga salaysay ng mga batang kinuha umano sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ay kay Socorro Mayor Riza Timkang, kusang lumapit sa mga pulis at dinala sa DSWD ang mga menor de edad. Hindi rin daw nila sinusuhulan at hindi rin daw totoong politika ang motibo ng kanilang ginawa. Tukulin daw nilang aksyonan ang mga sumbong sa kanila. Arestado ang isang babae sa Maynila dahil sa pagsasanla ng pekeng titulo ng lupa at dinakip si Melanie Singkay sa entrapment operation ng Special Operations Unit ng Manila Police District sa loob mismo ng City Hall. Ayon sa nabiktima ni Singkay, isinangla sa kanya ang titulo sa halagang 500,000 pesos. Isa pang pinagsanglaan ni Singkay ng parehong titulo sa halagang 200,000 pesos naman ang nagpunta rin sa istasyon ng polis. Tikom naman ang bibig ng suspect at ginit na sa korte, doon na lang daw siya magsasalita. Maharap siya sa reklamong swindling, estafa at falsification of documents. Tila may Korean overload in Manila. Nagpakilig sa kanilang mga fan meet ang mga opa na sina Kim Boom at Taekyon. Gayon din si Bam Bam ng GOT7 na may mga sorpresa pa. Narito ang aking chika. Bam Bam looks so fine sa kanyang first solo concert sa bansa na Area 52.
Nakijam naman ang mga Filipino Agase sa GOT7 member habang winiwave ang kanilang light sticks. This area, this place is for everyone here to enjoy. If you guys want to scream, if you guys want to dance, do whatever you guys want. Sinorpresa pa ni Bam Bam ang fans ng kantahin ng hit song na Raining in Manila ng Lola Amor. At dahil sa hirit ng fans, 2 beses niya itong kinanta. Special guest sa concert si Sandara Park na itinuturing na ate ni Bam Bam. Front act naman ang K-pop group na Dream Note. Nakipag-meet din sa Pinoy fans ang K-drama actor na si Kim Boom. Kamusta po kayo? Na-miss ko po kayo. Dagdag K-League pa sa Between You and Me fan meet ang pagkanta ng Korean opera. Isa pang maghahatid ng K-League ngayong gabi ang Korean actor at 2 PM member na si Taekyon para sa kanyang fan meeting na specialty. Marami raw siyang inihanda para sa fans na magsisilbi niyang motivation kaya nagtagal siya sa industriya. I think if it wasn't for you guys' support and love, I don't think I'll be able to do anything this long or longer as we go along, you know. It's about growing, I don't want to say old, but like the phrase, just growing old, grow mature, grow together. And that's my Chika de Saturday Night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, 93 days na lang, Pasko na. At yan po, ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.